Hi po! Nandito na naman tayo sa kusina ni Angelita, Cookie Chef Angel, na gusto mag-share sa inyo ng mga recipes para po makatulong naman sa mga gastusin ninyo. At ito na po yung aking finished product, which is the chocolate chiffon cake. Ang chocolate chiffon cake po is the base for black forest. Kung gagawa kayo ng truffle cakes at saka sucker torch cake, yan po ang pinaka-base. Ito po yung ating primary ingredients. Cake flour, which is 1 in 1/4 cup. Egg yolk, kailangan natin ng 8 egg yolk. Baking powder, 1 tablespoon. Salt, half teaspoon. 3/4 cup of sugar, white sugar. Half cup of cocoa powder, half cup of water, and half cup of oil. Ito naman po yung ating for the egg white ingredients. 1 cup of white sugar, granulated po. 9 pieces of egg white. Set aside po muna natin. I-combine po muna natin ang lahat ng dry ingredients. Ayan po. Sinama ko na po sa ating flour, cake flour, ang ating cocoa powder, baking powder, the half teaspoon of salt. Yan, dapat po even ang color at yan po ay ating na-combine properly. Para po to make sure na talagang everything is well incorporated, gagamitan pa rin po natin siya ng sifter, no? Ang mixing method na gagawin po natin ay ang sifting method para po siya makombine. Ayan po. Kitang-kita natin na wala nang matitirang anumang bagay na buo-buo para smooth at mabilis nating mabiblend yung mga ingredients. Okay. Ang una po nating gagawin ay ang ating egg yolk mixture. Ganito po ang way ng kung paano ko sineseparate yung egg yolk sa egg white. Kasi mas mas gamay ko po ang ganito, no? Sensitive po kasi siya, hindi pwedeng mahaluhan ng egg yolk. Kaya po, ginagamit ko po yung the most useful na tool sa kitchen, ang aking kamay. Hinugasan ko naman po yan. Kasi po talagang makikita nyo na walang sasamang egg yolk sa ating egg white. Ayan na po, na-separate ko na. In a big bowl, pagsasama-samahin po natin ang oil, ang sugar, ibibit po natin at ilalagay natin ang egg yolk. Kailangan po yellow na ang color bago tayo tumigil. At nagiiwan na siya ng ribbon pag itinataas po natin yung ating wire whisk. Okay, so once po naging lemony ang color, that is the time na i-combine na po natin ang ating cocoa mixture. Gradually po. Kung titingnan nyo po, dahan-dahan lang ang beating ko kasi po, meron na siyang flour. Para po maiwasan nating maging matigas yung ating cake. Ayan po. Pag nakikita po natin wala ng traces ng sugar, at na-combine na natin unti-unti yung lahat ng cocoa powder at ang mixture ng cocoa powder, pag na-well combine na po natin lahat, i-alternate po natin ng konting mixture ng water para po hindi naman siya masyadong dry. Tingnan nyo po ang texture. Hindi po siya runny, pero hindi naman po siya gaanong ka-sticky. Ayan. Inalagay ko na po lahat yung ating cocoa mixture. And then, the remaining water. Tigil lang pa po tayo kung everything is already well incorporated. Wala nang traces ng flour, wala nang buo-buo, at glossy na siya because there is oil. And then after that, iset aside na po natin. Ayan. Mag-move naman po tayo sa another set of mixture which is the meringue or the egg white mixture. So, nakikita nyo po, nandito na tayo sa ating KitchenAid. Kung kayo po ay nagnanais na maging talagang baker,
dapat po tayo po ay mag-invest sa ating mga equipment, ano? Kasi po, ang secret po ng masyadong maganda at fluffy at magandang chocolate chiffon cake is because of the wire na ginamit natin sa ating pagbibit. Tingnan nyo po, ang regular wire ng isang hand mixer is 4 lang. Pero ito po, nag-multiply siya sa several wires, no? Bibilangin nyo po, siguro mga 18. Kaya po talagang yung hangin mag-incorporate para po mapaganda natin ang ating merang. Ayan po, slowly, hayaan po na muna nating i-beat slowly hanggang maging frothy, no? And then, i-add na po natin yung ating half teaspoon ng vinegar. Ang purpose lang naman po ng acidity is para po maging stabilize yung ating egg white. Pwede pong lemon, juice of lemon, pwede rin pong kalamansi, pwede rin pong vinegar. And of course, kung meron po kayong available na cream of tartar, maasim po yun, ano? Pero minsan mahirap hanapin at medyo mahal, yun po ang ilalagay natin. Siguro po mga half teaspoon lang ng cream of tartar. Ayan na po. Nakita nyo po, white na yung color ng ating egg white. Nagiging white na. So, gradually, nilalagay ko na po yung sugar. Hindi ko po binibigla so that matunaw, mag-combine na po yung mga white sugar dun sa ating egg white. Wala na pong traces ng egg white every time na nag-a-add po tayo. Alam nyo po, itong KitchenAid ko, nung binili ko po siya is only 9,000. Pero matanda pa po ito sa bunso ko. 27 years old na po itong aking KitchenAid. Mahal na mahal ko po ito kasi ito po ang katuwang ko sa aking negosyo. Hindi ako iniiwanan nito. Talaga pong napaka-loyalist. Ayan po, kita nyo po, ang ganda-ganda niya na, no? Walang ka-effort. Hindi ka na mahihirapan para mag-beat. Aantayin nyo na lang po maging white ang color ng inyong mixture, ng inyong egg white. Egg white mixture. Pero bawal pong ma-overbeat. Kasi po, paano po malalamang overbeat? Pag yung dry na po yung kulay niya, no? Para pong may mga lobo-lobo na, yun, overbeat na po yun. Ano po ba ang effect pag ang ating egg white is na-overbeat? Kayo po ay nakakain na sa isang bakery na pag kumain po kayo ng mamon, para ho kayong nahihirinan, ginagawa po yan nila kasi po parang result ng cake nila is magiging malaki. Ayan. So sa atin po, gusto natin maging masarap. Kaya ang gagawin po natin, hindi natin siya i-overbeat. Tingnan nyo po, ang pinakadulo may soft peak pa siya. Hindi po siya stiff. Medyo malambot-lambot pa po, no? Iiwasan po natin kasi siyang maging dry. Kasi pag dry na po ang ating merang, para po tayong kumakain ng pulburon. Nahihirinan po tayo, kailangan nating mag-soft drinks para maitulak papasok sa loob yung ating kinakain na cake. Ayan. Ini-scrape ko na lang po para malaman ko na talagang wala ng traces ng sugar. Kasi I did not use a very refined sugar, no? Granulated po ang ginamit ko. Ayan. So, inalis na po natin siya sa ating KitchenAid. Ililipat na po natin dito at gagawa na po tayo ng folding method. Ililipat ko na po yung aking egg white. Yung kaninang sinet aside ko na cocoa mixture. Dalawang mixture po yan, ano? Yung kanina, yung sinet aside ko na cocoa mixture, i-combine ko na ngayon yung ating merang. Okay. Let us add or incorporate a small portion of our merang doon sa ating cocoa mixture. Cut and fold method po to. Kailangan po ini-scrape natin up to the bottom para po mag-combine maigi yung ating mixture. Hindi po natin siya binibit. Tingnan nyo po, ang hawak ko na po ay spatula because
Pag warwis po, mapuputok ang mga hangin at may tendency mag-deflate yung air na iniingatan natin na ginawa natin kanina sa ating merang. Kaya siya lumaki because of the air. So, ang leavening agent po natin, ginamit nating pampaalsa, is the baking powder. So now, since na-combine na po natin yung ating cocoa mixture with a little bit of the merang, ililipat naman po natin uli siya dito sa ating bowl na may big amount of merang. Kailangan po ang kilos natin ay mabilis para po ang mga hangin ay hindi po maputok. Ayan na po. Magka-cut and fold na po tayo. Cut and fold. Ayan. So, pinakat po natin sa middle and then pinofold po natin. Ini-scrape natin sa side. Iniingatan po natin kasi po para hindi po maputok yung hangin. Once nakita na po natin na even ang color na, wala nang white, wala nang chocolate, na purely chocolate, at even na ang color niya, that is the time, titigil na po tayo, baka po kasi ma-overmix na natin. As I have said earlier, kailangan po nakahanda na yung ating baking pan, ano? That is the number 1 na dapat nating gawin. I-prepare na natin yung ating baking pan. So, ang ginawa ko po sa aking baking pan, nilagyan ko po siya ng underliner. Ginamitan ko po ng wax paper para po hindi dumikit yung ating cake. Pero wala pong grease. Tingnan mo, meron pa pong naiiwang mga white particles doon sa ilalim. Hindi pa totally na-combine. Kasi po, pag yan hindi natin na-combine, ang mangyayari po, ang result ng ating cake ay magiging marble cake. Chocolate marble cake. Hindi po siya purely chocolate cake. Ayan. Sa tingin ko po, okay na. Na-scrape ko na up to the bottom. Very smooth na. Nag-combine na, siguro that is the time na pwede na natin siyang ilagay sa ating baking pan. At naka-ready na rin po yung ating oven. Ililipat na po natin sa ating pin-repair na baking pan. Hanggang 3/4 lang po, no? Kasi po, pag pinaapaw natin, ang mangyayari po is mag-overflow siya. Always see to it na itatap po natin, ano, or ibabagsak natin slowly yung ating baking pan so that yung mga gap inside mapifill in, yung mga air na dapat mapunuan is mapupuno po siya para po maganda yung shape ng ating cake and para po yung mga bubbles, yung mga hangin sa loob ng cake ay tataas. So, ayan na po, naka-ready na. Na-preheat na natin yung oven natin. Ipapasok na po natin sa loob ng oven yung ating cake. At mag-aantay na lang po tayo. Naset na po ang ating timer to 350 degrees Fahrenheit. Pwede rin naman pong 150 degrees Celsius. At hayaan na lang po natin sa loob. At i-check natin po sa last quarter of cooking, kung ang ating pong cake ay nag-rise na at maganda na po yung kulay nyo, no? Hindi po natin binubuksan ang ating oven ng mayat-maya. Kasi po, papasok po yung hangin at magdi-deflate po papasok po yung hanging malamig galing sa labas at mawawala yung heat sa loob ng ating oven. Yun po yung cause ng failure ng ating cake kung lagi po nating binubuksan ng ating pintuan. Since meron naman po salamin, sisilipin na lang po natin. You can use a flashlight para i-check po natin kung nagra-rise na siya. And then, pwede lang po nating buksan yung door ng ating oven
pag nasa last quarter of cooking na po tayo, pagkat may body na po yung cake, at yun po, parang nagpapainin na lang po tayo, no? Ganun po yung ginagawa. Okay na? So, ito na po, after 30 minutes, I'm so happy at maganda naman ang result ng ating cake. Malaki siya. And ang ating pong gagawin is itataob na po natin siya sa cake rack. So that po yung hangin is makacirculate. And then after that, while it's still warm, gagamitan po natin ng pwede pong ito po yung bended spatula o kaya knife. I-scrape po natin yung side so that humiwalay po yung cake dun sa side ng pan. Ayun. So itataob lang po natin, and then makikita na po natin na okay na po yung cake. So, ayan na po. Ito po ay preparation sa paggawa natin ng Black Forest. Palalamigin po muna natin siya. Lalagay natin pwede po sa refrigerator overnight para po lumamig na siya. And then, ihahanda na po natin yung the rest of the ingredients para po sa pagko-coat natin for the Black Forest cake. So, abangan nyo po sa next vlog ko, ipapakita ko naman po doon kung paano po tayo gumawa ng Black Forest cake. Thank you for watching. Maraming salamat po. Have a nice day. Kailangan masaya pag nasa kusina.